Okay, so welcome. Today, let's learn about the AutoCAD layout. Okay, so in AutoCAD here, a layout is a 2D working environment for creating drawing sheets. It is like a print preview of our drawing, okay? And so you can access these layout tabs below here in this lower left corner of our AutoCAD. So here we have two layouts, layout 1, yeah, and layout 2. Okay, so you can use multiple layout tabs to display details of various components of your models at several scales on different sheets and size. So kunwari, yung layout 1 nyo is dito yung inyong, you're working with a building with 3 floors. So layout 1 is your first floor, then layout 2 is your second floor, like that. Okay, you can add layouts by right-clicking the tabs, then you lay out here, or you can just click the cross tab here. Okay, this will create a new layout. Or you can go to the model space and type the layout command, enter. Then here you can copy, delete, new, template, rename, or a layout. Okay, so we're going to create a new layout. So select the new, then rename your layout. So up to you. So in here, there's a default layout name layout 4. So that's okay with me. So enter. There. So you will see below, we have added a new layout. Yan. Okay, so let's talk about the layout interface. Okay, when you select the layout tabs here, a new tab tool will appear in our menu or tab ribbon up. Okay, so makikita nyo dito yung layout tab. Ayan. Ayan. So makikita lang itong layout tab na to kapag nakaselect ka ng layout na tab dito. Okay, pero pag nasa model space ka, if you are in model space, you will not see that tab here. So magpapakita lang yan kapag meron ka ng layout dito. Nakaselect ka sa layout. So nandito yung mga ibang tools. So in here, you can see the different tools or commands for the layout. Okay, let's go on to the interface. So in our interface, this white sheet that you see here is called the paper space. Okay, in paper space, you can add your title blocks. Okay, you can add some viewports. Okay, or you can add some. Okay, you can also draw here, but it's better to draw in the model space than here in the layout. Okay, so maganda pa rin mag-drawing dito sa model space kaysa sa layout kasi ginagamit lang talagang layout para sa ating printing. Okay, dito natin inaayos yung ating printing. Okay, ayan. So yung puting nakita nyo, yan yung paper space. Ito nakikita nyo yung kwadrado na to. Ito yung ating viewport. Okay, in here, you will see your drawing in your model space. Okay, when you double click this box, you can access your model space. If you have drawing in your model space, let's say we have a circle here. Okay, and go back here, you will see the circle here. Now, where is it? There. Okay, so you can still navigate your model space here. So this viewport, you can delete this viewport. Okay, kapag dinouble click mo sa labas ng viewport, okay, mawawala ka na doon sa model space. Okay, ayan. When you double click inside the viewport, papasok ka sa model space. Okay, so para maayos mo lang yung drawing mo. Ayan. So you can also delete this. Select it and delete. Okay, okay, so here we can add some new viewports. Saka lang sa layout, just go to the layout. Then here we have some viewport. You can create a rectangular viewport.
You can create multiple viewports in one sheet. You can add viewport. So, pwede mo rin maglagay ng polygonal na viewport. Yan, select mo lang. So, dito kasi, pwede kang mamili ng shape na gusto mo. Or, when you have a shape already in your layout, a circle, you can use the object viewport. Okay? And first, select the object that you draw. And yung different ways to create a viewport. Okay? Again, you can delete this viewport. You can also delete this created viewport. Then you can create a new one. Okay? So you can lock them or clip. Clip is if you want to resize or re-image your viewport. Kunwari, tayong ganyan na viewport. So medyo maliit. Ibis na ina-adjust mong ganun. Okay? You just clip it. Clip. Select the clipping object. Then enter. Then you can draw a line here. Your new viewport. Okay, then enter. So that is your new viewport. Okay. Another one in layout is you can adjust your paper size. Okay. So nandito yung page setup ng ating AutoCAD. So ito siya, page setup. So click page setup. Then you can select the layout you want to modify your pages. Okay. So since we are in layout 4, so we will select the layout 4 here, then modify. Yan, so pwede ka mamili ng printer. You can select a printer here. Then you can select a paper size here. Okay, this paper size depends on the printer you select here. Okay, if you select none, then you have different paper size here available. Okay, yan. So we have also a scale here. Okay, so we have a scale of 1:1, so you can change your scale here. Okay, this use if you want to reduce the size of your image to your paper. And then the margins. So another important thing about the layout is the margins or the print layout of the paper. Okay, so we have a margin here. This broken line is the margin. Avoid creating or iwasan nyo yung lumalampas kayo sa margin. Kasi pag lumampas kayo sa margin, hindi yun mapiprint. Okay? Hindi siya mapiprint. So yun yung iwasan nyo lang ito. Huwag kayong lalampas dito sa broken line na to. Yan. Okay? So, kunwari, I want the ANSI B 17:11. And ANSI B, yan. Then okay. Then close. So you see the margin reduced. So yung drawing space natin nandito lang. So dito pwede ka na mag-drawing. Okay? Another one is you can add templates. So yun yung gagawin nyo. Gagawa kayo ng templates. Okay? Sarili nyong templates. So ano tong mga templates na to? Okay? This template is used ayan, sa mga title block. Okay? Kunwari dito sa architecture. So as you can see, if I select the architecture template here, meron na tayong title block. Okay, layout. Ayan. So meron na siyang title block. Okay? So, hindi ka na mahihirapan nun. Ayan. So yan yung kagandahan ng layout. Okay, so dati-dati kasi, yung mga title block ginagawa dito sa model space. Then siguro piniprint na lang, gano'n. Yun yung lumang AutoCAD. Okay, yun yung lumang AutoCAD. So ganun ginagawa dati.
Dito yung title block. Pero sa ngayon, meron na tayong layout. Ang ginagawa na lang is, in-import na lang natin yung ating template. So, gagawa kayo ng template niyan. So, yun yung tuturo ko ngayon. Okay? Kung paano gumawa ng template. Para sa mga susunod na drawing nyo, yung template na lang na yun ang gagamitin nyo. Okay. So, yan. So, yan ang layout. So, actually, marami pang pwedeng gawin ng layout. So, yan na muna yung gusto ko ipakita sa inyo. So, ang layout is a 2D working environment for creating drawing sheets. So, ito yung print layout natin or print. Ito na yung makikita nyo sa printout natin. Okay, so let us continue. So, we're going to create our own template. Okay, para ito na yung gagamitin nyo sa inyong mga next activities. Okay. So, meron tayong dalawang method. First method is you can create a title block here in our model space, then save it as block. Then we'll go to layout, then save it as template. Yun yung first method. Okay. Yung other method is go straight to layout. Yan. Then, dito na natin gagawin yung title block. And then, we will save as template. Okay? Then, ang gagamitin ko na lang method is yung first method. Okay? So, gagawa tayo ng block dito sa model space para alam nyo na rin how to create a block. Okay? So, alam nyo naman siguro kung ano yung block, di ba? Minsan, you can download blocks on the internet. Okay? Then, you can apply those blocks. Ito yung mga chairs, ganun, or alam ba yung mga blocks na ginagamit doon, yung mga walls, or yung mga doors, windows, ganyan. Okay? Yun yung mga ready-made na block. So, maraming ganyan sa internet. So, nadadownload yung mga block, then ina-upload na lang dito. So, you can create your own block. Okay? So, mag-drawing ka lang. Okay? Just draw. Kunwari, you draw an appliances like a bed or TV, ganon. Then, save as block mo. Then, pwede mo siyang gamitin sa other drawing mo. So, yun ang gagawin natin. So, mag-create na lang tayo ng block. Okay, first is dapat, since title block ang gagamitin natin, so dapat alam mo yung paper size ng iyong yung printing paper mo. Okay, dapat alam mo yung size. So, since, kunwari, ang gagamitin natin is yung ANSI. Okay, kung hindi nyo memorize, pwede naman natin tingnan dito sa page layout, page setup. Yan. Okay, so modify. So, ISO A4 ito, A4 yung given dito. So, kunwari, ang gusto ko is yung ANSI. Ito. So, meron tayong 11 by 17 inches. Okay. So, yan yung kunwari yung gusto kong papel. Okay. So, yan. Okay. So makikita nyo medyo mas malaki siya kaysa doon sa original na layout. Yan. So, gagamitin ko yon, yung size na yan. But first, I have to change my unit. So, type nyo lang unit. Oops. Unite yung type. Unit. Enter. Units pala, units. Yan. Okay, so we will change our units into inches. Since inches ang nakalagay doon. Then, precision siguro sa units lang naman habol ko eh. And okay. Okay na ako sa units. Okay, so since 11 by 17 yun, di ba? So, mag-create tayo ng line dito. F8. Dapat 11. F8. 11. Or 17 pala. Ang width is 17. Third, then we're going down. F11. Dito, 17. Then going up, 11. Yan. Escape. Okay, zoom in. So, yan yung nag-create nating 11 by 17 inches. So, medyo maliit. Okay lang. Okay. Then, we have a margin. Kunwari, margin. So, kunwari, distance dito is from dito hanggang dito is 1. So, gawin na lang natin lahat siguro is 1, then 0.5, 0.5, 0.5, ganun. So, mag-offset na lang ako. So, 1 yung una. Dito.
Then yung banda rito, 0.5. Then ito dito, 0.5. And ito, 0.5. Yan. Okay. So yan yung aking margin. Siguro i-trim ko na rin. Trim na natin yung mga to. Okay. So next, kung 11 ito, siguro mag-offset tayo ng 1 dito. Okay, so itong ginagawa ko is manual or kung ano man yung nasa isip ko yun ang ginagawa ko, nilalagay ko dito. Pero doon sa gagawin nyo is meron akong bibigay ng mga dimensions ng inyong title block. Okay? So dito example lang naman to. So yun yung line. Then mag-move tayo dito since 1 yan. Move natin ito ng mga 1. Dito. F8. 8. Yan, para hindi siya gagalaw. So mga 1, di ba? 1. Sir. Okay, so kailangan i-divide ko to by 3. Divide na natin by 3. Ilan ba yung total measurement nito? So ay 15.5. Okay, divide natin by 3 yan. 15.5 divided by 3 equals tigpa 5 na lang. Tigpa 5. Okay, so mag-offset ako dito ng tigpa 5. Kailangan ko yung line ulit. Dapat di ko muna pala minug. Tigpa 5. Doon. Yan. Okay. Then we have to move this line. Kabila. Kabila dito. Okay. Then mag-move tayo pabalik ng mga 1. 1. Enter. Yan. Okay. So, kunwari ito yung ating name, gano'n, etc. Lagyan natin ng design. Midpoints hindi naka-on. So, on ko yung aking midpoints. Bila. Ilagay na rin natin. Pwede na yun. Ulitin ko yung gagawin nyo. Meron kayong dimension na susundan. Ayan. So, kunwari yan na yung aking title block. So, dito yung aking logo. Pwede kayo mag-insert ng picture dito. So, punta lang kayo sa insert. Then, yung insert natin is attach. Mag-attach tayo ng picture. Sino kaya? Kumari, view thumbnails natin para makita. Ayan. So, kunwari ito yung logo. Ayan, logo. Okay, insert. Logo pattern, okay. So, magbabox kayo nito. Laki na. Ayan. Magbabox kayo. Gaano kalaki. Ayan. Okay. So, since pwede nyo pa namang i-move to Pwede nyo pa namang i-move. Hindi na ata. Yan. Move. So, yung base point. Okay. Okay, so, bahala na kung paano i-adjust. Then, maglalagay tayo dito ng text. Okay. So, yung text natin dito hanggang dito. Box nyo lang na ganun. Yan. Ang laki na eh. Ulitan natin 2.5. Try natin yung 0.2. Ayan niya. Sige na nga. Sabihin natin ito yung school. Close natin. Saan natin i-size na lang. Select. Property. Text height. 2.2 yung sinabi ko kanina, di ba? Yan, so lumit na. Actually, malaki pa siya eh. Ulitan pa natin. Properties. Yan. Para makita ko siya. Yan. 0.1. 0.05. Okay, take note, maliit yan kasi maliit yan.
size na nilagay natin. So, kung ayaw nyo nag-snap points, off muna natin yung snap. Then, naka-ortho siya, F8. Diyan guys. Full colon. Then, pwede nyo copy ito. Copy selection. Okay, base point. Ito lang. Isa dito. Ano natin? Ito tayo dito. Ito. Natin. Yan. Okay, so ito ay plate number. Tama ba plate number? Plate number. Lagyan natin ng colon. Tapos yung isa is name or student. Siguro yung student. Student. Then section. Okay. Hatiin pa natin to. Kung na to, hatiin pa natin. 9. Yung midpoints. So, wala yung midpoints. 3 points. Nasaan ka na? Di ba nakuha yung midpoints? Kaya pala hindi ko makita eh. Sa baba ko. Yan. Yan. Ito, magdagdag pa tayo na isa dito. Selection. Sige na nga yung doon na nga. Tapos double click. Ito ay subject. Subject. Yan. And ito ay title. And dito, structure. Yan. Okay, so kunwari tapos na yung aking title block. So, isi-save natin ito as block. So, first, select nyo muna silang lahat na ganyan. Then, okay, sa insert, then create block. Okay, create block. Okay, yan. So, this is my title block. Yan. Okay. Naka-caps lock pala ako. Sorry. My title. Okay, inches ang units. Location. On-screen base point. Specify yan, okay. So, na-save na yung block na yan. So, makikita nyo dito sa insert. Diyan siya, yan siya, oh. My title block. Okay? So, punta tayo sa layout. Yan. Then, syempre, burahin nyo muna yan. Then, mag-insert tayo ng block, my title block. Yan. Nasaan siya? Ayun, ang layo. Yan siya. So, ang problema natin is yung kanyang base point. Yung base point sumalayo. So, kung gusto niyo ayusin yung base point, pwede pa nating i-edit. Take note, pwede pa nating i-edit yung ating block. Okay, meron tayong block editor dito. Yan. So, click nyo lang yan. Then, ito siya. Select nyo, then okay. So, pwede nyo pang i-edit. Okay? So, ang kailangan natin is yung base point. So, click nyo lang tong base point na to. Then, specify nyo kung saan. So, dito na lang. Okay? Dito na lang yung base point. Okay? Kung na-select mo na yung base point, pwede mo na i-close yan. Then, syempre, i-save mo muna. Ayan. Para kapag nag-insert ka na dito, hindi na problema. Okay? So, insert, block. Ayan, ayan siya, maliit siya. Check ko na lang dito. Ayan. Sir, ang liit. Scale mo na lang. Scale. Okay, base point. Tick. Ayan, lalaki yan, no? Ilan yung scale na nakita nyo? 24, 25, malaki na. So, lagay natin 25 or 25 nga. Enter. Yun, sakto, 25. Okay? So, yan. So, kung nalagay nyo ng ganyan sa layout,
Okay nga pala, yung rectangular or yung viewport natin. So, mag-insert tayo ng viewport. Ito siya. So, ang viewport natin ay dito. Start dito, then end doon. Yan. So, kaganda ng viewport na yan kapag may drawing ka dito. Actually, nawala na. Okay. Ito. So, pwede natin ilagay sa layout. Yan. So, ayun siya, ang liit-liit. Double click. Yan. Then, zoom in. Hindi niya ma-zoom in. Ayun siya, oh. Ibig sabihin, meron pang iba dito. Yan. Okay. So, yan yung kaganda ng viewport. Yan. So, pwede nyo alisin yung grid. Ayun nyo. Yan. Okay. So, yan na. So, sisave na natin ito as template. Okay, iti-template na natin. Para pag sa susunod na drawing, yan na yung inyong title block. Okay? So, punta ka ngayon dito sa letter A na to. Then, save as template. Yan. Okay? Ito, pwede nyo i-save ito sa USB or saan man. Okay? Since meron na tayong template folder dito. Pero kung gusto nyo sa desktop, pwede rin yan. Sa desktop or sa may documents, pwede nyo pa rin i-save doon. Okay, so i-rename ko ito na TWT siya. My title block. Yan. So yan yung aking template. Save. Save ko na lang sa desktop. Yan. Save ko na lang sa desktop. Para pwede ko siyang kopyahin. Yan. Okay, kung pwede nyo lagyan ng description kung ano yung title, ano yung template nyo na yan. Okay, so ano yung measurement niya, metric or English? Metric na lang. Okay. Teka nga pala. Cancel ko muna. Gusto ko isang template lang tayo. So itong layout 2, burahin ko muna to. Okay? Isang template lang, then ito ay pangalanan natin na unseen UNCB template. Yan. Tama ba yung spelling na UNCB ko? Okay, so yan. So, pwede natin export na or save as pala. Template. Okay, then rename. I will call this my title block. Okay. Then, save ko sa desktop. Then, save. Okay, description. Okay na yan. Okay, so na-save na yan. So, ibig sabihin, kunwari pag nagbukas ako or nag-drawing ako ng iba, then gusto ko siyang gamitin as my title block, pwede. Okay? So, kunwari, ito, may drawing ako dito. Open natin, yan. So, ito, gusto kong gamitin yung aking template para doon sa drawing na to. So, ang gagawin ko lang is right-click, then from template. Yan. Then, syempre, hanapin yung template na ginawa nyo. So, nasa desktop yon. My title block. Ayan siya. Then, open. Okay. So, UNCB template. Okay. So, eto na siya. Dagdag na siya dito. Okay. Lalagay na natin yung ating drawing. Okay. So, hindi natin mahanap kung nasaan. Kasi nawala yung toolbar dito. Okay. Kung nagloloko siyang ganyan, pwede nyo siyang alisin ulit yung viewport. Then, mag-create kayo ng bagong viewport. Pwede yan. So, rectangular siya. Papakita na yan. Ayan. Okay? So, ang gusto ko lang makuha ay ito. Ay, kunwari, yung dalawang drawing. Yung isang drawing dito, isang drawing dito. Yung ganun na lang. So, ibig sabihin, gagawa ko ng dalawang viewport. Isa dito. At saka isa pa dito. Ayan. So, itong isang viewport dito, ito lang. Ayan. So, zoom in natin. Kasya na ba lahat? Hindi ko masya. So, view out. Yan. Actually, pwede kayong mag-scale or fit na lang natin. Extend, zoom in, or scale. Zoom center. Extend kaya natin. Yun na, zoom extend. Zoom center. So. Yan. Okay? Then, alisin natin yung tapos ito naman, double click kayo dito.
So, zoom center ulit. So, naman. Yan. Okay, so escape, F7, yan. So, yan. So, yung dalawang drawing ko nandun sa isang layout. Okay? So, makikita nyo, nakagawa na tayo ng template. So, makikita nyo yung template na yun kapag nag-create kayo ng bagong layout. Okay? Pwede rin dito yan. Nandito siya, yan o. From template. Yan. So, hanapin nyo lang yung template na ginawa nyo. Okay? So, ganun lang. So, ang step na ginawa ko is, paano? Nag-drawing ako ng title block. Then, sinave ko as block. Then, nilagay ko sa layout. Then, sinave ko as template. Okay? Yan. So, mas madali yan. Actually, pwede rin kayo mag-drawing sa layout mismo. Doon na kayo mag-drawing ng title block. Ang problema kasi is, mahirap yung guidelines nung wala siyang guhit-guhit eh. Okay? Pero kung kaya mo naman, pwede rin yan. Yan. Mag-drawing ka ng title block sa mismong layout, then doon mo siya i-save as template. Okay? Ayan. So, ganun lang gumawa ng template sa AutoCAD. Okay? So, see you next video. Bye-bye!